We welcome the spirit of understanding as you reveal to us your will and your design for divine healing. Sa araw po ito, patuloy na nagpapasakot kami sa iyong kalooban, nagpapasakot kami sa patuloy na pagnanais mo na mahubog kami patungo sa langis ng aming Panginoon Yesus. Kinikilala po namin na ikaw ay Diyos, ikaw ay Hari, ikaw ang aming Ama na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Kinikilala din po namin na walang imposible sa iyo. Kaya naman sa oras ito, gawin mo sisidlan ng iyong pag-ibig at ng iyong kapangyarihan ng bawat isa upang maging daluyan na iyong biyaya at ng iyong pagpapala para sa iba. We thank you, Father. Be glorified in our midst as we welcome you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Nasa lesson 10 na tayo, no? Ay, 3 na lang pagkatapos nito. Nandito na tayo sa divine healing. As naniniwala ba kayo na ganoon ang Diyos ay nagpapagaling pa rin? Amen. Parang last week, nagkamali ako ng yuko eh. At may lumagutok. May tumunog. Tapos masakit na. Sabi ko, Lord, hindi ito pwede. Alam ko na senior na ako, pero hindi ko tinatanggap ng mga bagay na ito. Tapos nagpalagay ako ng patch kay Shakira, yung pain reliever. Tapos bumaba na sila. Ako na lang mag-isa sa kwarto. Sabi ko, Lord, mas mahirap talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero mahirap. Pero nung nakaupo ako sa trono, nilihans ko yung bahagi sa spinal ko na naramdaman ko yung pagtulog. Parang siyang bumaba. Parang gumanon. At nung nilihans ko siya, nag-declare ako, in-apply ko kung ano yung kalooban ng Lord para sa kagalingan. At nung pagtayo ko, yung sabi ni Pastor Hiram, gawin mo yung hindi mo nagagawa, dahil makirot, ginawa ko. Ay, galing instant healing. Sabi ko, Lord, talagang hindi ka sinungaling na Diyos kung anong sinabi mo. Yan ang gagawin mo. At nung sinabi mo may kagalingan sa pangalan ng Panginoon ng Jesus, ang kagalingan ay naranasan ko nung araw na yun. Kaya purihin ko ang Diyos. Simple lang siya, pero I know na pinaranas siya ng Lord. Kasi yun yung pag-aaralan natin sa hapon ito. Punta tayo sa Mark chapter 16, verse 17 hanggang 18. Ito yung ating key verse para sa divine healing. Lesson 10 ng SOW2. Sabi dito, and these signs shall accompany them that believe in my name. Sa King James, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out demons, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall in no wise hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ang linaw nung binilin na ito ng Panginoong Yesus sa mga alagad, na ang kagalingan ay para doon sa mga, ang karanasan ng pagpapagaling ay para sa mga maniniwala sa Kanya. Sabi doon sa mga talatang yun, these things will accompany, these things will follow. This topic is entitled Divine Healing kasi ang kagalingan ay directly galing sa Diyos. Hindi sa atin na mag-pray, hindi sa atin na mag-minister ng healing, kundi it is divinely came from God. It is divinely will come from God. Ang God's divine healing ay still available para sa atin sa panahon na ito. Hindi lamang ito sa panahon ng mga alagad. Hindi ito sa mga panahon ng mga naunang mananampalataya at ginamit ng Lord mightily para magpagaling sa mga may sakit. Ito ay available sa panahon natin para sa iyo at para sa akin. Doon sa binasa natin kanina, ang gagamitin ng Diyos na mga sisiglan para sa kagalingan ng may sakit ay mga mananampalataya, those who will believe. At paano daw gagawin yun? As we lay our hands on them. Kapag pinatong natin ang ating mga kamay sa may sakit. Kalooban ba ng Diyos na magpagaling? Yeah.
Malinaw doon, it is God's will to heal. Sa Matthew chapter 8, verse 2 hanggang 3, ito ay isang halimbawa sa Biblia kung saan pinakita ng Panginoong Yesus na kalooban ng Diyos na magpagaling. Sabi dito, and behold, there came to him a leper, and worship him, saying, Lord, if thou wilt, thou can make me clean. And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will. Be thou made clean, and straightway his leprosy was cleansed. Naitala ito sa Biblia, dahil na sa Book of Matthew, para ipakita ang isang katotohanan na dapat nating tanggapin. Kalooban ng Diyos na magpagaling. It is God's will to heal. Na pwede namang ng leper, paglapit niya sa Panginoong Yesus, nag-request na kagad siya na pagalingin mo ako. Pero dito, nagsabi siya sa Panginoon Jesus, if thou will, kung gugustuhin mo, pwede mo kong gawing malinis, gawin mo kong magaling. Kasi sa panahon na yon, ang sakit ng leprosy ay maraming sa harapan ng mga Hudyo. At ang unclean things, hindi sila welcome sa society, hindi sila welcome na makahalubilo ng ibang tao. At ang leprosy ay isang karamdaman, isang kasakitan na kung saan pinapatay niya o nadedecay yung bahagi ng katawan niya. At kung mapapansin natin na hindi madali sa panahon na yun na makatanggap ng kagalingan dahil na sa leprosy. Ang isang leper, mananatili siyang outcast at mananatili siyang may sakit at unti-unti nabubulok ang kanyang laman nang walang gamot na available para sa kanila. Pero nung panahon na iyon, yung paglapit ng leper, ng lalaking ketongin sa Panginoong Yesus, yun kaagad ang kanyang sinabi sa Panginoong Yesus. Kung iyong gugustuhin, pwede mo kung gawing malinis. If thou will, thou can make me clean. Thou can make me clean. At bakit ba kalooban ng Diyos na magpagaling? Ano ang reason? Bakit pwedeng magpagaling hanggang ngayon? Ang una, Jesus died on the cross to take away our sins and sicknesses. May isang illustration na binigay si Tatay Ben. Nung minsan nasa bus siya, meron siyang pinuntahan isang lugar. At yung sa bus, tinanong niya yung driver na matagal pa bang maghihintay ng mga pasahero. Ang sabi ng driver sa kanya, mga 20 minutes pa. So ginawa ni Tatay Ben, bumaba siya doon sa isang batang lalaki na nagtitinda ng tubig at ng dyaryo. Nagpunta siya para bumili ng dyaryo. At nung bumibili siya, biglang umandar yung, binayaran niya, at biglang umandar yung bus. Ang ginawa ni Tatay Ben, hindi na niya nakuha yung dyaryo, yung tubig at yung sukli. Kasi nagmamadali siya, maiiwan siya ng bus. At nung nakasakay na siya ng bus, nang paglingon niya at yung driver, yung tinderong batang lalaki, mahabol sa kanya. Inahabol siya. At nung maabutan siya, sinabi, kasi po sa inyo na po ito, binayaran nyo na. Kaya ito po yung, yung dyaryo, yung tubig, at ito po yung sukli. Doon sabi ni Tatay Ben, nagkaroon siya ng revelation mula sa banal na spirito na ang Panginoong Jesus, nung napako siya sa krus ng Kalbaryo, He took away our sins and sicknesses. Nung kinuha ng Panginoong Jesus yung sakit at karamdaman sa mga taong nanampalataya sa Kanya, hindi na iyon doon sa tao, kundi nasa Kanya. It was taken away. Inalis na sa Kanya. So ang nagmamayari na noon ay hindi na yung tao, kundi inako na ng Panginoong Yesus kung ano yung karamdaman na yun at kung ano yung kasalanan na yun. Sa Matthew chapter 8, verse 16 hanggang 17, and when even was come, they brought unto him many possessed with demons, and he cast out the spirits with a word, and healed all that were sick,
that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our diseases. Kinuha niya ang karamdaman mula doon sa may sakit at kinuha din niya yung kasalanan na hindi na mapapahamak pa o hindi na hahatulan pa ang sino mang mananampalataya sa Kanya. Kasi kasama na itong napako doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi doon sa Isaiah, chapter 53, verse 4 hanggang 5. Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Doon sa cross ng Calvary, inako ng Panginoong Yesus ang lahat ng uri ng karamdaman, maging lalo na ang ating kasalanan. He took away our sins and our sicknesses. At dahil sa kanyang mga latay, ang sino mang mananampalataya sa kanya, sabi, with His stripes we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay makakatanggap o nakatanggap na ng kagalingan. So, dahil kalooban ng Diyos ang magpagaling, pinadala niya ang Panginoong Hesus para kuhanin mula sa ating kasalanan at ang ating mga karamdaman. Ang isa pang proof na kalooban ng Diyos na magpagaling, Jesus came to destroy the work of the devil. Naparito ang Panginoon Jesus para wasakin ang gawa ng demonyo. Sabi sa 1 John chapter 3, verse 7 hanggang 8, My little children, let no man lead you astray. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that doeth sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. To this end was the Son of God manifested, that He might destroy the works of the devil. Pinadala ang Panginoong Hesus ng ating Diyos Ama para wasakin ang gawa ng diablo, para wasakin ang gawa ng demonyo. Ano ba ang gawa ng demonyo? Ang kasalanan, ang kahirapan, ang sakit. Ibig sabihin, ang karamdaman hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa demonyo. Dahil ang Diyos, hindi siya magpapadala ng sakit. Bakit? Ganun yung kamahal ang sanlibutan. Ganun yung tayo kamahal. Hindi niya tayo papadalahan ng karamdaman. Dahil walang anumang masamang bagay na nagmula sa Diyos. Kaya naman, ipinadala niya ang Panginoong Hesus para masakin ang gawa ng demonyo. Bakit? At dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, ayaw niya tayo makitang nahihirapan. Ayaw niya makita tayo nasasaktan. Katulad ng isang ina sa kanyang anak kapag may karamdaman. May mga nanay nga, sana ako na lang magkasakit o ng anak ko kasi nahihirapan ako makita siya naghihirap. So, imagine ko ang ama, magulang natin dito sa mundo ito, ganun ang nasa puso na ayaw na nakikita na magsasuffer, nahihirapan. How much more ang ating amang nasa langit na gusto niyang makaranas tayo ng maayos na buhay. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, diba sa John chapter 10, verse 10, ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit naparito ang Panginoong Hesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun kasi ang plano ng Diyos para sa atin, ang mapalaya tayo mula sa gawa ng kadiliman, ang wasakin ang gawa ng diablo sa ating mga buhay. Gawa ng diablo sa mundo ito. Sa Luke chapter 3, verse 10 hanggang 11, sabi dito, And he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath day, and behold, a woman that had a spirit of infirmity 18 years, and she was bowed together, and could in no wise lift herself. So verse 16, sabi dito, And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan had bound, lo these 18 years, to have been loosed from his bond on the day of the Sabbath? At yung panahon na nagpagaling ang Panginoong Hesus sa isang babae na for 18 years pinahirapan ng spirit of infirmity.
At nung napagaling ito ng Panginoon Jesus, yung mga Pariseo at Saduceo, mga relihiyosong tao, kinonfront ang Panginoong Jesus at inaakusahan siya na hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya naman, ito yung naging sagot ng Panginoong Jesus. For 18 years, itong babaeng ito na anak ni Abraham, anak ng pananampalataya, ay pinahirapan. Hindi pa marapat na mapalaya siya kahit pa araw ng pahinga. So, dito makikita natin yung katotohanan, kalooban ng Diyos na magpagaling. Kaya nga pinadala ang Panginoon Jesus para wasakin ang gawa ng kalaban at isa doon ang karamdaman. Yung sumunod, Jesus has healed before and He is the same Jesus healing today. Kung nagpagaling noon ang Panginoon Jesus sa panahon ng mga alagad, nagpagaling ang Panginoon Jesus sa mga alagad mismo, sa pamamagitan ng mga alagad, nagpagaling ang Panginoon Jesus doon sa mga unang mananampalataya kesa sa atin, ang Panginoon Jesus ay gusto pa rin magpagaling hanggang ngayon. Bakit? Sa Hebrews chapter 13 verse 8 kasi sabi dito, Jesus Christ is the same yesterday and today, yes and forever. Walang nabago sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Walang nabago sa kapangyarihang pinagkatiwala ng Panginoon Jesus sa mga taong mananampalataya o sumasampalataya sa Kanya. Kasi sabi doon sa Mark chapter 16, diba? And these signs will accompany. These signs will follow. If you will lay hands on the sick will recover. At hanggang ngayon, yun yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Dahil ang Panginoong Yesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay magpapagaling sa pamamagitan natin. Ang isa pa, katulad ng sinabi ko kanina lang, Jesus healed by the anointing of the Holy Spirit. Nung nandito ang Panginoong Jesus, 100% Diyos siya. 100% tao siya. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hinubad niya yung kanyang divine identity. O hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at nagkatawang tao siya. So, katulad din natin siya na kung ano yung nararanasan natin, yun din yung naranasan ng Panginoon Jesus noong 3.5 years na nandito siya sa mundo ito. Hindi niya ginawa ang kanyang mga pagpapagaling at mga himala ng Diyos siya. Kundi ginawa niya yun sa katawang lupa, sa katawang tao na meron siya. Pero ang katotohanan nito, ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. He healed people by the anointing of the Holy Spirit. Sa Acts chapter 10 verse 38 sabi dito, even Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and went about doing good and healing all the work that were oppressed of the devil, for God was with him. Nauutal na naman ako, nagmamadali kasi. Ulitin natin. Hinay-hinay. Even Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Sino nga dito yung alam mong na Holy Spirit baptism ka na? Taas ang kamay. Alam ko yung mga nasa online nakataas ang inyong kamay. If you have been baptized by the Holy Spirit, ang banal na Espiritu ay nasa sayo na. At yung anointing na iyon ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang siyang nananahan na sa iyo. At kasama ng pagbabautismo ng banal na Espiritu ay ang pag-a-activate o pagpapakawalaan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, the Holy Spirit is in us and the power of God is already dwelling in us. At ito yung katotohanan na ang Panginoon Jesus noong panahon na iyon, nagpagaling siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na yun din yung nasa sa atin ngayon. Sabi ng salita, di ba? God is with us. Kung paano ang Diyos Ama ay kasama ng Panginoon Jesus nung naririto siya sa mundo ito,
ang Panginoong Yesus, ang Diyos, Ama ng Panginoong Yesus, ay nasa sa atin din at kasama natin sa panahon ito. Sa Romans chapter 15, verse 18 hanggang 19, sabi ni Paul, "For I will not dare to speak of anything save those which Christ wrought through me." Hindi ako nagtagalogin. Sabi dito, hindi siya mag-dare na magsalita ng ano pa mga bagay, maliban na kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus sa pamamagitan niya. Sabi dito, "For the obedience of the Gentiles by word and deed, in the power of signs and wonders, in the power of the Holy Spirit, so that from Jerusalem and round about, even unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ." Nasaan na ba ako? Ang sumunod na verse natin sa Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Gusto tayong gamitin ng Diyos para sa kagalingan ng may sakit, para maipatotoo sa kanila si Jesus ay buhay, hindi siya nanatiling patay, at para maipatotoo sa kanila na kay Jesus may kaligtasan. There is salvation in the Lord Jesus Christ. And He accompanies every preaching of the gospel with the manifestation of the power of the Holy Spirit. Kung gugustuhin natin, kung willing tayo at gugustuhin natin, kung magiging available tayo sa Diyos, sa banal na Espiritu, pwede tayong gamitin ng Diyos para sa kanyang kapangyarihan upang magpagaling. Para ang mga taong ating share ng gospel, hindi mapapabulaanan. They cannot deny Jesus is alive and Jesus is the Savior. Sa Romans chapter 8 verse 11, "But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, he that raised up Christ Jesus from the dead shall give life unto also to your mortal bodies through his Spirit that dwells in you." Kung ang Espiritu daw na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa iyo, siya na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa iyong mortal na katawan sa pamamagitan ng Espiritu na nananahan sa iyo. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin. At ang Holy Spirit na ito ay makapangyarihan. Bakit? Mula sa mga patay, binuhay ang Panginoong Yesus eh. At the same Spirit na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, yun yung nananahan sa iyo. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na meron ka. Bakit? He's not just with you. He is dwelling in you. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 4 hanggang 5, sabi dito, "And my speech and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. The trumpet should not stand in the wisdom of men, but in the power of God." Kahit gaano pa tayo kagaling magsalita, kahit gaano pa tayo kagaling mag-preach o mag-encourage dahil sa wisdom na meron tayo, hindi nito makukonbinsi ang tao na kumilala sa Panginoong Yesus. Dahil ang conviction to be saved, galing lagi ito sa banal na Espiritu. May mga narinig akong gagaling na preacher. Hindi ko i-question kung ano yung meron sila. Pero may mga pagkakataon, how I long to witness that through them, the healed will be healed. The sick will be healed. There will be healing to them. Kasi ang galing na nila eh. Ang galing na nila. At alam ko may anointing na dumadaloy sa kanilang buhay. Kaya may wisdom na nagmumula sa Diyos. Pero, ang demonstration ng Spirit at ng power ng Diyos ay kinakailangang mahayag nang sabihin hindi hangaan ng tao dahil sa galing magsalita o dahil sa galing mag-minister, kundi
ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang ma-highlight o matatanyag. Madalas kapag nasa mission ako at nakikita ko yung mga tao na parang na-amaze kung paano akong mag-share sa kanila. Lagi kong nililinaw sa kanila na kahit sila ang nasa pulpito sa oras na iyon, kung paano ginamit ako ng Diyos, pwede din silang gamitin ng Diyos. Bakit? The same spirit that is in me is also the same spirit na nasa sa kanila. Nasa ngayon, hindi itaas ang sino mang pangalan, maliban sa pangalan ng Panginoong Yesus. Na kaya gusto ng Lord, kalooban ng Diyos Ama, na magtagalin para hindi mag-rest o hindi ang tao ang maitanyag, kundi makita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng tao yun. Na ang pangyarihan yun ay hindi pinagsikapan ng tao, kundi divinely given by God for those who will believe in the Lord Jesus Christ. Sabi pa dito, hindi lang yung anointing ng pagpapagaling sa banal na Espiritu ang nasa Panginoong Yesus na nasa atin din ngayon. Jesus commanded His disciples, ikaw at ako, inutusan ng Diyos, to lay hands on the sick using His name. Pakitaas niya ang kamay ng believers. Yung nasa online, taas ang kamay. All believers, lahat ng mananampalataya. Sabi sa Mark 16, chapter 16, verse 17 hanggang 18. And these signs shall accompany them that believe. And these signs will follow them that believe. In my name shall they cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall in no way hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Utos yun, huling bilin ng Panginoong Yesus bago niya iwan ang mga alagad, ang 12 disciples at ang mga mananampalataya. Na ito yung mga huling salita na ibiniling ng Panginoong Yesus para ipaalam sa mga alagad na kahit nawala na siya, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa kanila ay dadaloy pa rin. Hindi ito naka-confine kasi Jesus was with them. Na kahit wala na ang Panginoong Yesus, ang banal na Espiritu sa kanilang pagtanggap doon sa Acts sa Day of Pentecost ay kikilos at dadaloy ang kapangyarihan sa pamamagitan nila through them. So, God, it is God's will to heal dahil ipinadala ang Panginoong Yesus. Ano ba ang scope of divine healing? Kasi pinag-uusapan natin yung divine healing, ang kagalingan galing sa taas. May 5 area na gusto ng Diyos na magpagaling. Ang una, healing of the spirit man. Ang spirit pala natin, gusto ng Diyos na pagalingin. Sabi sa Proverbs 17 verse 22, a cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit drieth out the bones. Nagbigay ng example si Tatay Ben. Sa isang lugar kung saan naimbitahan siya mag-minister, may mga gumaling. At mayroon isang lalaki, kabataang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-request na ipag-praise siya. Ipag-praise siya kasi yung kanyang paa na sugatan at hindi gumagaling yung sugat. Una, maliit na sugat, tapos lumalaki hanggang sa namamagana at hindi gumagaling yung sugat. At nung paglapit niya kay Tatay Ben, nag-request siya na ipag-pray for healing. Noong nagtatanong ang Tatay Ben kay Lord sa Holy Spirit, paano ba ang marapat na pamamaraan para maipag-pray yung kabataang lalaki niyo? Sinabi sa kanya ng Lord na may sakit siya, hindi lamang physical, kundi yung spirit niya may sakit. So, ang sabi ng banal na Espiritu kay Tatay Ben, kinakailangan niyang mag-repent. Dahil ang spirit of man, magiging may sakit lamang siya kung may kasalanan ang tao.
ang spirito ng tao ay magkakaroon lamang ng sakit kung siya ay may kasalanan. Kaya sinabihin ni Tatay Ben, kung gusto mong gumaling sa oras na ito, kinakailangan pagsisihan mo kung ano ang iyong kasalanan. Alam niyo po, sabi nung kabataang lalaki, no, no, no. Ayaw niya. Sabi niya, hindi ka gagaling kung hindi ka magre-repent. Hindi ka gagaling kung hindi ka magre-repent. Sabi nung lalaki, no. Tapos dali-dali nang umalis. Nalakot si Tatay Ben. Kasi alam ni Tatay Ben na gusto ng Diyos ang pagalingin yung lalaki yun. Hindi lang physical, kundi yung kanyang espiritu din. So, in other words, hindi siya naipag-pray that day. Pero kinabukasan, bumalik yung kabataang lalaki at lumapit ulit kay Tatay Ben. Sabi ni Tatay Ben, gusto mo na bang ipag-pray kita? Handa ka na bang pagsisihan ng iyong mga kasalanan? Sabi ng batang lalaki, gusto ko na po, kaya hindi ko po alam paano. Di ba naalala niya kung paano mag-repent? So, ang ginawa ni Tatay Ben, kung gusto mo talagang, sumunod ka sa panalangin na ito. So, pinasundo ni Tatay Ben, yung kabataang lalaki, na mag-repent sa harapan ng Diyos. At pinaliwanag niya ang tungkol sa salvation at pinatanggap niya yung kabataang lalaki na yun sa Panginoong Jesus. After that, pinag-pray niya yung kabataang lalaki. Then instantly, natuyo yung sugat. Hindi lang natuyo yung sugat. After 3 days, completely, totally healed yung sugat ng kabataang lalaki yun. Isa lang yun sa mga kwento ni Tatay Ben na kung saan pinapakita na madalas ang karamdaman nararanasan ng ating physical kung ang ating espiritu ay may karamdaman. Kaya sa scope of divine healing, ang isa sa unang dapat na pinapagaling ay yung spirit of man. At ang kagalingan ng spirit of man ay mangyayari lamang kapag nagsisi yung taong may karamdaman. Ang sumunod, healing of the demonized. Inaalihan ng masamang spirito. So, sa last lesson natin, sa lesson 13, i-discuss natin itong healing of the demonized. Dahil mahaba siya, kaya doon na lang natin discuss sa bagay. Kasama din naman siya sa SLW2, kaya mas pag-aralan pa natin ang patungkol dito. Deliverance from demon possession ang pinag-uusapan natin dito. Ang pangatlong scope of divine healing, healing of the soul from the past birth. Kagalingan ng ating kaluluwa mula sa mga nakaraan na kalagayan. Si Tatay Naguli, nung minsan na nag-i-speak siya after ng Ministry of the Word, nagkaroon ng prayer for the sick. At merong isang babae na lumapit sa kanya na ang dami niyang sakit sa katawan. Tapos, nung ipag-pray na siya ni Tatay Ben, ang sabi ng Banal na Spiritu kay Tatay Ben, sabihin sa babae na patawarin ang taong nakaspanakit sa kanya. Sabi nung babae, biglang umiyak na malakas yung babae. Sabi niya, meron nga po muwa sa akin hindi mabuti. At sabi ni Tatay Ben, kung gusto mong gumaling, kinakailangan patawarin mo siya. Sabi nung babae, paano ko po gagawin? Antindi ng ginawa sa kanya. Tapos kwento ng babae kay Tatay Ben kung ano nangyari. Nung siya ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, may bagong boss na na-hire ang company. Siya yung executive secretary nung dating boss at napalitan ng bagong boss. At nung ang bagong boss na, so hindi alam ng boss kung ano yung process nung company. So ang ginawa nitong executive secretary to sa loob ng 2 linggo, itinuro niya doon sa bagong boss kung ano yung dapat lahat na matutunan.
Then after 2 weeks, naputo na yung boss. Dinismiss siya. Finire siya. Inalis siya sa trabaho. At ano, inalis siya sa trabaho at nag-hire ng mas bata sa kanya. Alam mo, iba yung matapos mong ibigay yung lahat ng nalalaman mo para matulungan. Tapos, initsapera ka na lang. Inalisan ka ng trabaho. So, simula ng araw, galit na galit siya noon. Galit na galit. Hanggang sa yung galit niya, naging obsession na, anxiety, hindi na siya nakakatulog, at kung ano-ano na yung nararanasan niya. Vengeful na yung heart niya, mapaghiganti na ang kanyang puso, na maalala lang niya yung boss niya, galit na galit siya. Nagsimula nung magtanim siya ng galit doon sa boss niya, doon nagsimula yung sakit niya. Nung malaman ni Tatay Ben, sabi niya, sige, sa oras na ito, sasamahan kita na patawarin yung tao yun. Sabi niya, mahirap para sa akin, pero sige. So, sumunod yung babae sa panalangin, yung inner healing na mapag-aaralan natin sa mga susunod na lesson din natin dito sa SOW2, Healing of the Soul from the Past Hurt. So, sumunod ang babae at nakatanggap siya ng kagalingan ng kanyang kaluluwa. At sabi ni Tatay Ben, hindi pa natapos doon, sabi ni Tatay Ben doon sa babae, o sige ngayon, i-bless mo yung boss na yun. Sabi niya, i-bless ko pa siya. Pinatawad ko na siya, i-bless ko pa siya. Parang sobra na to. Kung parang kulang na lang sabihin ng babaeng kay Tatay Ben. Sabi niya, kasi hindi pa Christian yung boss mo yun, di ba? Sabi niya, hindi pa po, Tatay Ben. So kung hindi pa siya Christian, kinakailangan mag-bless siya para makakilala siya sa Panginoong Yesus. At kung makakakilala siya sa Panginoong Yesus, mababago ang buhay niya kung anong ginawa sa iyo, hindi na niya gagawin sa iba pa. Dahil doon, hindi lang nagpatawad yung babae, bless pa niya sa prayer yung kanyang boss. Hindi nakita kagad that day ang kagalingan. Pero after 3 days, tumawag yung babae yan kay Tatay Ben at sinabi kay Tatay Ben, nagising siya, nawala na siyang nararamdaman na sakit. Completely healed na siya mula sa kanyang karamdaman. Nangangahulugan na yung kanyang physical na karamdaman kasi may sakit yung kanyang kaluluwa, unforgiveness, and vengeful spirit. Nung nawala yun sa kanya, madaling kumilos ang banal na spirito para iparating sa kanya o maranasan niya ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Ang isa pa, di pa huli, ang isa pa, healing of the dying and the dead. Kagalingan para sa mga mamamatay na at patay na. Sabi sa John chapter 14 verse 12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto the Father. Nagpagaling ba ng mamamatay na ang Panginoon Jesus? Ang daming account sa Biblia. At ang sabi nga sa Bible, kung isusulat ang lahat ng ginawa ng Panginoon Jesus, hindi makakontain ito sa isang libro lamang. Dahil sa dami ng pagpapagaling at mga himala, mga tanda at himala na ginawa ng Panginoon Jesus para sa pag-aari ng Diyos. At ang sabi dito sa John chapter 14:12, greater works than this shall he do. Bumuhay ng mga patay ang Panginoong Jesus. At nakasulat yun sa Book of Gospels, sa John, Matthew, Mark, Luke, and John. At kung bumuhay ang Panginoong Jesus ng mga patay, pwede din tayong gamitin ng Diyos para bumuhay ng patay. Kasi greater works than this shall he do, because I go unto the Father, ang sabi ng Panginoon Jesus. Sa Luke chapter 5 verse 22 hanggang 24, ito ay isa sa mga account kung saan pinakita ng Panginoon Jesus yung kanyang pagpapagaling. Sabi dito, but Jesus perceiving their reasonings answered and said unto them, why reason ye in your hearts, which is easier to say,
Thy sins are forgiven thee, or to say, arise and walk. But that you may know that the Son of Man hath authority on earth to forgive sins, he said unto him that was palsied, I say unto thee, arise and take up thy couch and go unto thy house. Dito, pinakita pa rin ang pagpapagaling. Pero balik tayo dun sa dying and the dead. Nung si Jairus, yung kanyang anak, na may sakit at kinakailangan niyang pumunta sa Panginoon Yesus para hingin na ipanalangin ng Panginoon Yesus ang kanyang anak. At nung panahon na yon, yung pananampalataya ng Jairus ay active, hindi passive. Kaya nung sinabi ng Panginoon Yesus, umuwi ka na, nung pagdating niya sa bahay, hindi nagulat siya na kung ano yung sinabi ng Panginoon Yesus. Kasi dahil na yung batang babae, yung anak ng babae, naghihingalo na. Nung pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga kasama niya sa bahay at sinabi, magaling na yung kanyang anak. Tinanong ni Jairus, kailan, anong oras nangyari? At sinabi nila yung oras, at ang sabi ni Jairus, yun yung oras na kung saan sinabihan siya ng Panginoon, umuwi na siya kasi magaling na ang kanyang anak. Kahit nasa deathbed, kaya pa rin ng Diyos na magpagaling. At kaya kang pa rin gamitin ng Lord. May mga accounts na narinig ako at patay na mismo wala nang hininga, pero binuhay pa rin ng Panginoong Yesus at ginamit sila. Meron isa sa Batangas, ganun din yung nangyari. Mga kapatid, this is the season, the manifestation of signs and wonders needs to be experienced by people. Kasi sa dami ng technology, sa galing ng mga tao, sa intellectual na meron ang mga intelligence na meron ng mga tao ngayon, pwede sila makumbinsin. Pero, para masuko sila ng buhay sa Panginoong Yesus at tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, kinakailangan nilang maranasan ang kapangyarihan na tumula sa Diyos. At willing ang Diyos na gamitin tayo. Willing ang Diyos na dumaloy. Maging daluyan tayo, mapagdaluyan tayo ng kapangyarihan niya para sa pagpapagaling. Ang tanong, are we willing? Gusto ba natin? At ang huli, yung ika-limang scope ng healing of the body. Yung katawang lupa, gusto ng Diyos na pagalingin. Gustong-gusto ng Diyos na magpagaling. Sabi doon sa gifts of the Holy Spirit, gifts of healings. May kanya-kanyang biyaya ang Diyos sa bawat isa na parang doktor, may specialization sila na uri ng karamdaman ng pagpapagaling. Sa panahon na to, hindi ko alam kung anong specialization na meron ang Lord ngayon sa akin. Pero huwag manghinawa na patuloy na magpagamit sa Lord. Ang dali ng Lord, gusto mo ba? Kasi gusto mo, willing ako. Dapat ganun yung attitude natin. Kapag may pagkakataon na pwede tayong gamitin na mag-minister sa may sakit. Gusto mo ba po ba, Lord? Kasi kung gusto mo, willing ako. Ano ang steps na dapat na gawin? Ano ang mga hakbang na dapat gawin para mag-minister tayo ng divine healing sa may karamdaman? Ang una, faith must be present. Ang pananampalataya ay kinakailangan maging present o kasama sa oras na iyon. May napanood ako kanina na video. Ang madalas natin, di ba, faith is the absence of fear, fear is the absence of faith. Di ba? Madalas natin yun. Pero doon sa nag-speak, sabi niya, yun yung madalas natin ina-acknowledge. Pero alam niyo ba, ng kabaligtaran ng fear, hindi faith. Kabaligtaran ng fear is love. Sabi ko, paano nangyari yan? Sabi niya, kasi kung mahal mo ang Diyos at mahal mo yung mga tao na sa paligid mo, kahit hindi madali, gagawin mo.
kahit parang mahihirapan ka, gagawin mo. Gagawin mo isang bagay kasi nagmamahal ka. At ang love ay magandang isa sa pinakamahalagang ingredient ng faith. Natatandaan ko nun, madalas kong sabihin din pag nagte-training ako, na kitang-kita ko na kapag nag-pray ako sa may sakit, nakikita ko yung resulta ng kagalingan. Kasi ramdam na ramdam ko yung pag-ibig ng Diyos para sa tao yun. At dahil doon, kikilos ako na kasi mahal ko yung tao yun, kasi mahal siyang Diyos. Na yung faith pala should be accompanied by love. Wala ito dito sa SOW2. As I journey with the Lord, yung faith pala, hindi dahil nananampalataya lang tayo o present yung faith sa akin, kundi should be motivated by love. Na nananampalataya tayo kasi mahal natin ang Diyos at mahal natin yung mga tao. Ang steps sa pagpapagaling para makakapag-minister ng divine healing, faith must be present. May dalawang bagay, tatlong bagay na kinakailangang ma-accompany o kasama kalakip ang pananampalataya. Ang una, faith of the patient. Pananampalataya nung may karamdaman. Ang isa example dito, yung babaeng inaagasan ng dugo. Ilang taon siya nun? Yung nagbe-bleeding siya, na naubos ng yung kanyang kayamanan para sa pagpapagamot, pero walang naging epekto sa kanya. Patuloy pa rin siya inaagasan ng dugo. Nung nandoon ang Panginoon Jesus, ang sabi niya, kung mahahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. Hindi niya alam ng Panginoon Jesus na may babaeng nung time na hindi niya alam na may babae niya, hindi niya alam na ang kailangan niya ng kagalingan. Hindi din aware ang Panginoon Jesus during that time kung ano ang kanyang karamdaman. Pero yung pananampalataya ng babae yun ang nagpagaling sa kanya. Noong dumaling yung kagalingan, ang sabi sa kanya ng Panginoon Jesus, umayo ka na, ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Galing, no? Yung faith ng taong may sakit mismo ang naging dahilan para makakatanggap siya ng kagalingan mula sa Panginoon Jesus. Yung una, faith must be present. Faith of the patient. At pangalawa, faith of the companion of the patient. Pananampalataya ng mga kasama ng pasyente o ng taong may sakit. Natatandaan yung paralisado na may apat siyang kaibigan o pinutas yung bubong. Nakarating po kami sa Israel, medyo modernized na yung kanilang bubong. Pero nung time kasi yun, malambot na klase ng yung pinakabubong nila. Parang gano'n. Na kinakailangan, sa dami ng tao, walang paraan para makapunta sila sa mismong harapan ng Panginoon at para mapanalangin o mapagaling ng Panginoon Jesus yung kanilang kaibigan. So, ginawa nila, pumalit silang bubong. Din mo, apat sila kailangan nilang itaas yung kanilang kaibigan. Kasi ganun sila naniniwala na kapag nakita siya ng Panginoon Jesus, pwede siyang paggalingin ng Panginoon Jesus. Yun yung unang obstacle, yung makipanik yung lalaki doon sa bubong. Paralisado eh. Ang sumunod, nasa bubong na nga sila, paano mismo sa harap ng Panginoon Jesus? Kailangan nilang sirain. Private property, no? Nangira ng gamit. Pero wala silang pakialam kung sitahin mo sila o magaling sa kanila yung may-ari ng bahay. Ang mahalaga, mapagaling yung kanilang kaibigan. At nung mabutas na nila, nung eksaktong kaya, siguro nung naglalaglagan na yung ng bubong, nakatingin na yung mga tao, at maging ang Panginoon Jesus nakatingin na rin. Kasi sa harapan ng Panginoon Jesus, ibababa yung paralisado eh. Nung eksaktong kasya na yung pinaka-higaan ng paralisado at dahan-dahan binabana, hindi pa rin madali yung babaksak. So dahan-dahan binaba yung mismong hinihiga ng paralisado at nung makita siya ng Panginoon Jesus, pinagaling siya sa take up your bed and walk. Noong oras na yun, napagaling yung paralisado niya. May faith ba yung may sakit?
Hindi natin alam kasi hindi nakalagay sa Bible. Pero yung mga kasama niya na nagdala ng may sakit sa Panginoon Jesus, ganun sila nanampalataya. Kasi hindi nila magagawa kung hindi sila naniwala na kaya ng Panginoon Jesus ang pagalingin siya. Yung pag-effortan siya na dalhin sa harapan ng Panginoon Jesus at gumawa sila ng mga bagay na gano'n para mailagay lang sa harapan ng Panginoon Jesus yung pagalisado. It just showed na itong mga lalaki nito, gano'n na nanampalataya para sa kagalingan ng kanilang kaibigan. So, faith of the patient, tas faith of the companion of the patient. Ang huli, faith of the one praying. Kung tayo ay magpe-pray sa may sakit, di ba madalas kong sabihin, naranasan o naituro sa akin ni Tatay Tony ng Gia Manila, na kapag merong papagawa ang Lord, healing man o ang pamang bagay, dalawang bagay ang dapat nabantayan. Fear and doubt. Ang fear, kailangan i-cast out. Kasi pag may fear, ipaparalyze tayo nun, hindi tayo makakakilos. Ang doubt, pagdududa, na kahit meron tayong ganun, gawin pa rin natin. Kasi yung dalawang nauna, pwedeng maging dahilan para maiparating ng Panginoong Jesus ang kagalingan para sa may sakit. Pero as we minister, we need to have faith na gusto ng Diyos na magpagaling. Manampalataya tayo. Gusto ng Lord na gamitin yung ating pananampalataya, yung faith natin, na maging daluyan ng kanyang kapangyarihan para mag-minister sa mga may karamdaman. At kalooban ng Diyos na gawin ito sa ating sa pamamagitan natin. Mamaya, bigay ko yung mga pamamaraan kung paano gagawin ito. So, faith must be present. So, kapag mayroong may sakit, tayo na mag-minister, we need to boost the faith ng taong ipag-pray. I-lift up natin siya na maniwala at manampalataya sa Panginoon Jesus sa pamamagitan ng kung ano yung mga i-instruct sa atin ng Holy Spirit na sabihin doon sa taong yun. Na yung mga pagkakataon, testimony natin kung paano tayo napagaling ng Panginoon Jesus. May mga pagkakataon, yung testimony na kung paano nagpagaling ng Panginoon Jesus sa ibang mga tao na hindi lamang sa Bible pinakita ang pagpapagaling, kundi hanggang sa panahon ito, nagpapagaling pa rin. So, para ma-boost yung faith ng patient o ng taong may karamdaman, we need to help that person na i-lift up yung faith nila, na to focus their faith in the Lord Jesus Christ, kasi ang Panginoon Jesus ang magpapagaling sa kanila. Ang pangalawang step, involve the patient to the healing process. Paano natin i-involve? Tanungin natin siya. Meron isang pagkakataon na nagturo ulit si Tatay Beth sa isang lugar. Hindi ko matandaan kung sa bukid nun yun. Tapos, sa gabing yun, ang daming gumaling. Tapos meron isang babae na ka-wheelchair na lumapit sa kanya. Di pala lumapit. Ang daming tao na pinag-pray. Tapos yung babae na ka-wheelchair na nasa dulo, nasa likuran. Noong time na yung nagsabi si Tatay Beth kung sino pa ang gustong maipag-pray for healing. Yung babae hindi lumapit. So, nakita siya ni Tatay Ben, kaya siya nag-invite. Nagpatuloy na mag-invite for healing. Kasi alam niya, kahit anong po pwedeng lumakad kapag ginusto ng Lord. Noong time na yun, kitang-kita niya na gusto ng Panginoong Jesus na pagalingin yung babae niya. Kaya lang hindi nalapit. Ang ginawa niya Tatay Ben, lumapit siya. So, nung sa paglapit niya, tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Sabi ng babae, ayaw po. Tinanong siya ni Tatay Ben, ano ba ang gusto mong pagalingin sa iyo ng Panginoong Jesus? Nasabi ng babae, yung sore throat ko po, masakit po kasi yung naka-wheelchair eh. Pero sore throat ang hindi niya pagalingin. Sabi niya, sige. Kasi sabihan siya ng banal na spirito, tanongin yung babae kung anong gusto pagalingin.
So, ang ginawa ni tatay, pinag-pray. Instantly nawala yung sore throat ng babae. Tapos, sabi ni Tatay Ben, meron ka pa bang gusto na ipag-pray para ma-receive mo ang healing na hindi siguro ni Tatay Ben na ako'y bahala ka, baka ano. Sabi ng babae, wala na po, okay na po. So, takang-taka si Tatay Ben. Tapos yung pastor, nagmamadali. Nagmamit kay Tatay Ben. Sabi niya, naipag-pray mo na siya. Sabi ni Tatay Ben, ay, oo. Sabi ni Tatay Ben, bakit? Kasi anong pinag-pray ko sa kanya? Yung sore throat niya, kasi yun yung gusto niyang pagaling sa kanya. Ay, salamat. Kapag yung pasasabi ni Tatay Ben, bakit? Kasi marami ng international ministers ang naipag-pray siya. Pero pinag-pray na makatayo siya, makalakad siya. Pero putol na yung dalawang paa niya at yung paa na ngayon ay kahoy na. Kahoy na yung paa niya. Sabi ni nung pastor kay Tatay Ben, mabuti na lamang nakikinig ka sa banal na spirito na iwasan ang humiliation ng pagkapahiya. So, sabi ni Tatay Ben, kasi pwede naman maging malaambot pwede matubuhin ng Lord yung paa. Kaya lang, hindi yun yung pinagawa sa kanya ng Holy Spirit. Kaya kung ano lang yung sinabi ng Holy Spirit, yun lang yung ginawa niya. Ang isang step pa sa pagpapagaling, let us involve the sick person to receive the healing process. Tanungin natin siya para mas mapabilis. Pwede naman kasi prophetic na sabihin ng Holy Spirit, word of knowledge, word of wisdom, kung ano yung kalagayan, discerning of spirit. Pero kung walang ganon, involve the patient, ask that patient. At katulad ng ginawa ni Tatay Ben after ng bagay, tinanong niya, nawala na ba? Nawala na ba yung sakit ng lalamunan mo? So, involve the patient in the healing process. Ang pangatlo, lay hands on the affected part of the body. Mag-lay hands daw tayo doon sa kung saan may naroon yung karamdaman o yun andun yung dinaramdam ng tao involved. Kung lalaki, kung tayo babae at lalaki yung ating ministeran o the other way around, kung lalaki at babae may ministeran, humanap tayo ng mga kasama natin na babae, kung babae yung ministeran, na siya ang mag-lay hands at ilagay lang natin yung ating kamay sa ibabaw ng kamay nung babaeng yun na makakasama natin. O kaya naman mismo yung may sakit, ang sabihan natin, ipatong mo yung iyong kamay sa bahagi ng kung saan meron kang karamdaman at ipatong natin yung ating mga kamay doon sa kamay niya. Lalo na kung mga private parts ng tao ang involved. So, lay hands on the affected part of the body. Ang sumunod na step, ask the Holy Spirit to reveal the specific sickness. Katulad doon sa yung babaeng yun na naka-wheelchair. Pwede naman hingi na lang sa Holy Spirit kung ano yung pero ang gusto ng Holy Spirit, tanungin siya. May mga pagkakataon kasi na ang root cause ng karamdaman ay hindi kung ano yung manifestation sa katawan. May root cause. May ugat kung bakit may karamdaman yung tao, ang isang tao. So, ang tayong nakakaalam lamang ng root cause ay ang banal na spirito. Naikwento ko na ito dati, yung sanggol na ipinanganak sa PGH na pinauwi na sa bahay at hintayin na lang daw mamatay. Nung inuwi siya sa bahay, simula nung inuwi siya, iyak na iyak yung bata, hindi natutulog, iyak na lang iyak. So, nung sa nobeleta yun, cell group yun dati. At nung pagdating ko, sabi nila, visitation time yun, hindi pa cell groups, visitation time. Sabi nila, Abby, tama-tama, dumalaw ka. Kasi ang cell group namin noon, before, during, and after. Yung cell leader, dadalaw siya, bago yung cell group, ibang araw yun. Tapos cell group, tapos dadalaw ulit after ng cell group. So yun, before, during, and after. So before ng cell group, dumalaw ako, sabi ko, tinalang dumating ka, Abby, kasi meron tayo ipag-pray. Sabi ko,
meron tayong ipag-pray. Sabi, sige. Tapos binigyan nila ako ng sabi na bigyan lang namin ikaw ng ng paunang informasyon. Yung bata nang galing sa PGH, inuwi na siya ng nanay niya kasi sinabi nga ng mga doktor sa PGH na wala nang lunas yung karamdaman ng bata. Hintayin na lang, sa bahay na lang maghintay na mamatay yung bata. Na nakakalungkot, no? Pero yun yung hatol. Ang sabi ng, hindi na sinabi kung ano yung sakit. So punta kami, pagpunta namin sa bahay, pagpasok pa lang namin, pagkakita ko dun sa bata, sabi ko sa Lord, maliban ka kumilos, walang mangyayari dito. Kasi nakita ko yung bata kulay kalawang na siya. Alam mo yun, pag liver disease, laki ng tiyan niya, tapos kulay kalawang siya. Pag liver disease, kulay yellowish. Hindi siya yellowish, rusty. Kulay kalawang yung kulay ng balat niya. At ang laki na ng tiyan niya, namamaga. At mahabang kwento, pero nung time na yun, pinatuloy kami ng nanay at kami na medyo nagkwento-kwento lang, pas kwento niya ako ano yung hatol ng doktor. Sabi ko sa kanya, ate, tatapatin na kita ha. Malibang ang Diyos ang kumilos, wala akong pwede may ipangako sa'yo. Pero lalapit tayo sa Diyos. Pero habang kausap kita, may sinasabi sa akin ng Lord na yung karamdaman ng batang ito, ikaw ang sagot para gumaling. Tapos, nalaman ko na ikwento niya sa akin na Bible school graduate pala siya. At nasa ministry na siya, pero iniwanan niya ang pagsaserve kasi nakapag-asawa siya ng hindi believer. Kaya naging dahilan para wala na siya sa ministry, hindi na rin siya natin ng church. Ano yung kami pakiramdam na, okay, na wala kang karapatang ang sabi ko sa kanya noon, nilid ko lang siya to repent before God, pagsisihan kung ano yung pag-iiwan niya sa kanyang calling at sa kanyang pananampalataya at mag-rededicate ng kanyang buhay sa Panginoong Yesus. Tapos, after nung rededication na yun, nag-pray kami, sumunod siya sa panalangin. After that, nag-pray kami. Nung nag-pray kami, may manifestation na may umalis doon sa lugar, na hindi galing kay Lord. Saka naman yung kwento niya, mahabang yan. Baka doon sa deliverance of demon possession, maaaring banggitin natin. So, nung nangyari yun, nagbilin ako doon sa mga member ko sa cell group na puntahan nyo sila dito araw-araw, baritus o isa man sa inyo, ilalihens yung bata, pero araw-araw yung ganyan. Kasi hindi instant ang healing Nung pagka-alis namin, sumunod na kasi before mismo ako ng cell group, pumunta ulit ako para magturo, para cell group namin, mag-handle ng cell group namin. At doon sa tuwa sila Ate Bernadette dyan. Tuwa sila na sabihin na, Ate Abby, yung batang pinag-train natin. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Alam mo yung kinakabahan ka, baka ano nangyari. Pero nakangiti kaya, siguro magandang balita ito. Sabi niya, Ate, nung pagkatapos natin ipag-pray, hindi na nag-iiyak yung bata lagi. Umiyak man siguro, gutom na, pero hindi na siya yung nagpapalahaw, nag-iyak na parang may nararamdaman. Nakakatulog na yung bata at yung sa mga sumunod na punta namin, yung kulay niya nagbabago. Kasi after na nag-prayer, yung kulay kalawang, hindi na kulay kalawang Nag-lighter na. Nag-lighten na kung ano yung kulay niya. Pero nawala yung kulay niya. So lumipas na yung panahon na yun. Naimbitahan ako nun sa JG Noveleta, kina Pastor Andy, kina Tigina. Nag-speak ako ng isang anniversary nila. Merong isang babae lumapit sabi niya, Ate Abby, natatandaan mo ako.
Sabi, Pastor, pasensya ka na ha, kasi hindi ako matandaan sa mga tao na halubilo ko, na namingit ko. Sabi niya, tatanggapin mo yung batang iniyawanan ng doktor sa PGH. Ako yung nanay, at nakikita mo yung batang yun na tumatakbo. Siya yung batang pinag-pray nung time yun. Alam mo yung mamiyak-iyak ka, na natutuwa ka, dahil nakikita mo na pinagaling ng way. Sabi ng nanay, lagot kay Abby, after ng pinag-pray mo, punta kami ulit sa PGH eh. At nung makita ng doktor, takang-taka yung doktor, bakit daw, ako yun daw ba yung bata na pinauwi niya? Sabi ko, siya yung bata. Sabi na kasi, bakit may pagbabago? So, dumaan uli ang bata sa madaming laboratory para ma-detect kung ano nga yung nangyari sa bata. Alam mo, nung lumabas at aming result ng laboratories niya, magaling na siya, completely healed na siya. Wala nang sign ng any liver disease sa kanya. Healed siya completely ng at ngayon ayun siya, tumatakbo, masigla at makulit. Okay lang, makulit siya. Sabi-sabi siya. So yun, we need to ask the Holy Spirit to reveal the specific sickness. Kasi yung kung ano yung manifestation ng karamdaman sa labas, sa katawan, may ugat yan eh. May pinag-uugatan yan. Na tanging banal na spirito lamang ang nakakalam kung ano yung specific na karamdaman. Doon sa batang yun, maaaring totoong liver disease yung kanya, pero ang ugat nun ay dahil doon sa kung ano yung nangyari sa nanay. Nang na-deal kung ano yung kalagayan ng nanay, nakalaya sa karamdaman yung bata. So, yun yung pang-apat na hakbang para sa kagalingan ng mga taong pinag-pray natin. Kapag ang patient o yung may sakit ay gumaling na, instruct them of how to keep the healing. Halimbawa, isang taong pinag-pray mo ay gumaling na, bigyan mo ng instruction para manatili yung karamdaman, ay yung kagalingan. Natatandaan ko noon, kami ni Kuya Kaloy, yung asawa ni Pastor Nolali. No, assign kami doon sa Badyaw, sa cell group. Nagbabahay-bahay kami kasi kami doon. At merong isang nanay doon at tatay na yung mag-asawa medyo matanda na napuntahan namin ni Kuya Kaloy. At doon sa yung asawang lalaki, simula ulo, nagtalumpaka, nangangaki siya, as in, nangangaki siya. Makikita mo yung mga pantal-pantal niya yun, nangangaki, itchy. Hindi ko alam kung allergy siya o what. Tapos yung nanay, nasabi ng doktor, may myoma daw siya, kasing laki ng tennis ball. Tennis ball. Tennis, di ba? Gold. Tennis ball, kasi laki daw ng tennis ball. Yung bukol niya sa tiyan. At makita ko naman, malaki niya. So sabi namin ni Kuya Kaloy, okay po ba na pag-pray kayo? So pumayag yung mag-asawa. Nung pinag-pray namin, instantly, nawala yung pangangati nung tatay. Si nanay naman, nung sabi ni Kuya Kaloy, kasi nga babae, hindi siya So ako yung nag-lay hands. Nung nilay hands ko yung tiyan ni nanay, kasi di ba, ang matris na siya. So nung nilay hands ko, bigla na hinawakan. Pinipilan niya. Like, bakit? Kasi tinulak mo eh. Ikaw na hindi, pinataw ko lang. Hindi, tinulak mo na. Pinataw ko lang. Iba makikipagtalo pa. Naramdaman niya na habang nagpe-pray, kinanong ko daw. Sabi ko, hindi na, nakapatong lang yan. O, tingnan mo na, ganyan lang. Hindi, naramdaman ko, tinulak mo. Hindi na ako nakipagtalo kasi hindi ko naman talaga tinulak. Tapos kung, Saturday o Sunday, Wednesday prayer meeting kami. Umatin yung mag-asawa. Nung pag-attend ng mag-asawa, nagpatotoo si tatay na sinabi niyang after na ipag-pray, hindi na siya nangatin. At pinakita niya yung mga niya na unti-unti nang natutuyo yung allergy niya. Tapos si nanay naman nagpatotoo na mula sa pagiging tennis ball, kasi liit na lang daw ng butil ng santol na lang yung natira. Medyo nagtaka ako sa bakit pwede na instantly na wala na lang yung buko ni nanay, bakit lumiit lang? So, ganun yung Nung as time goes by, doon mo nalaman kung bakit. Kasi, hindi pa pala gusto o handa si nanay na iwanan yung mga ginagawa niya na hindi
katanggap-tanggap sa harapan ng Lord. So, nanatili yung ganun kaliit kay nanay para lagi siyang pupunta ng church at hanggang sa totally makakilala siya ng lubusan sa Panginoon. So, ito yung pamuli. Once the patient is healed, instruct natin sila kung paano mapanatili ang kagalingan o lubusang matanggap ang kagalingan. Ito yung mga dapat nating sasabihin o dapat na ginagawa nung pinag-pray natin para mapanatili o matanggap ng lubusan ng pangalan ang kagalingan. Ang una, avoid sin. Madalas ang Panginoong Jesus pag nagpapagaling siya, ang laging sinasabi niya, go your ways and sin no more. Huwag magpatuloy sa kasalanan. Bakit? Kaya nakakapasok ang karamdaman dahil may kasalanan. Yun kasi yung isa sa sumpa ng kasalanan. Kung ikaw ay pinagaling na ng Panginoon Jesus mula sa iyong karamdaman, the door for sin has been closed. Nasa na ngayon. So, hindi na kinakailangan pa kung ano yung dating ginagawa ay pagpapatuloy pang gawin. Yun yung unang instruction. Ang pangalawa, continue to thank Jesus for the healing. Kung tayo ay naipag-pray na o tayo nag-pray na para sa may sakit, ang sabihin natin o tayo mismo, patuloy na pasalamatan ang Panginoon Jesus. Nung nasa Canada ako, during that time, si Joanna Hunter, yung anak nung mightily ginamit ng Lord for healing ministry, mga channels of faith, si Joanna Hunter. Witness ko na-witness namin, personally na-witness ko kung paano dumaling ang kagalingan through her. At pagkatapos niyang ipag-pray, wala pang manifestation, ang sinasabi niya, start thanking Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Habang nagpapasalamat yung taong pinag-pray, nararamdaman ng taong pinag-pray, umaalwan yung pakiramdam hanggang sa totally kumaling na. Merong isang pagkakataon doon na hindi pantay yung paa. Signs and wonders ito. Hindi pantay ang paa. Pinaupo niya. Pinag-pray niya. Wala pa eh. Pero hawak niya yung dalawang paa. Pero sinabihan niya yung pinag-pray niya, start thanking Jesus. Just say, thank you Jesus, thank you Jesus. Habang ginagawa nung pinag-pray niya, nakatuto kasi yung camera, makikita na nagpapantay yung dalawang paa niya. So, makikita natin na as we thank Jesus, as we praise Jesus, we invite Him to continually work doon sa mga area ng kung saan hinahanapan natin ang tulong mula sa Kanya. Doon sa mga area kung saan pinananampalatayanan natin na gagawa siya o kikilos siya. So, ang pangalawang instruction doon sa may sakit o doon sa pasyente, tell that person to thank Jesus for the healing. At kung sakali man, halimbawa pag uwi ng bahay, naramdaman uli yung symptoms na parang masakit pa rin. Bigyan ng instruction na kung sakali man umuwi ka sa bahay at maramdaman mo na may nararamdaman ka pa, maramdaman mo na may nararamdaman ka, may masakit pa rin sa iyo. Utusan mo itong umalis, utusan mo ito na tumigil dahil tinanggap mo na ang kagalingan at ang Diyos kapag nagpagaling, permanente ito, hindi nga pababalikin pa. Rebuke the devil if symptoms return. Rebuke the devil. Natatandaan ko noon ang nanay ko. Nagkaroon siya ng colored sa likod. Tuberculosis. At nung time na yun, nagpa-pray siya. At nakaranas siyang pagalingin ng Lord. Merong isang evangelist na napunta na sa Cavite City sa Magtanggol. At pinag-pray siya at gumaling siya. Naramdaman niya, gumaling siya. Tapos nung thank you siya ng thank you, pinatotoo niya. Tapos minsan, sumama ulit pakiramdam niya, nagpunta siya sa doktor. Sabi ng doktor sa kanya, ay kailangan ko ng specimen ng plema mo para ma-check. Kasi bumalik yung TB mo. Ikaw na, sabi na, dito, magaling na ako, pinagaling na ako ng Panginoong Jesus eh. Tapos, wala na may labas na plema. Hanggang sa mayroong kapiraso lumabas, doon sa center, sinek. Sabi niya, balikan mo na lang para malaman kung bumalik yung TB mo. Pag-uwi ng bahay, iyak siya ng iyak. Sabi niya,
Sabi ni doktor, bumalik daw yung TV ko. Sabi ko, di ba sabi ng Brad, pinagalit ka na niya? Oo nga, kaya na sabi ni doktor, wala dapat ba yun? Hindi ko tinatanggap. Inakayawan ko, magaling na ako. So pagbalik niya doon sa doktor, nung kinuha niya ng laboratory, sabi ng doktor, ay, clear yung plema mo, wala ka naman. Sabi, oh, lagami ako ng sabi mo, so yun, pinagaling na ako ng Panginoon Jesus, wala na akong sakit. So, that is a classic example na kapag may pinagaling tayo ng Lord, lagi natin tandaan, ang demonyo ay sinungaling. At may mga pagkakataon na yung dating nating naramdaman para siyang nagmumuto o ipaparamdam ulit sa atin para pagdudahan natin na ang Diyos ay nagpagaling na sa atin. So kapag mayroong mga symptoms na parang bumabalik, rebuke the devil. Huwag mong tanggapin, huwag mong payagan. Sabihin mo na, hindi kasi pinagaling ako ng Panginoong Jesus. Ang huli na dapat gawin ng pasyente, obey the Lord Jesus. Sumunod sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pag-share ng gospel at pananalangin sa may sakit. Ang nanay ganun ang ginawa niya. Ang daming pagkakataon na nakaranas siya ng kagalingan. Kaya mas kung patron kaysa sa akin. Kasi siya naniniwala sa mga bagay na pwede mangyari. Ako minsan, panahon na yun, madalas magduda. Sabihin ng nanay na, pag-pray mo siya, gagaling siya. Ako nagdududa, siya naniniwala ang gagaling niya sakit. So, kasama noon, sinashare niya ang tungkol sa Panginoon Jesus at pag may sakit, hihilahin niya ako. Kahit hindi niya kakilala, hihilahin niya ako para ipag-pray may sakit. Alam mo yung gano'n niya pinaniniwalain kasi gano'n niya naranasan. So, siya na nakaranas, it is a blessing na makaranas o makatanggap ng kagalingan sa Panginoon Jesus. It will be a blessing also to share the healing testimony sa iba at ipa-experience sa iba na kaipag-pray para dumali ang kagalingan din sa kanila. Tatandaan ko si nanay noon, pinagaling siya naman sa stage 2B cancer na hindi na niya kinakailangan dumaan pa sa radiation at sa chemotherapy. Yung bahay na malayo doon sa pero may magdo-doorbell. Pag nag-doorbell, pupunta para ipag-pray niya. Pupunta para magpa-pray sa kanya. Tapos i-share niya si Jesus sa mga tao yun. Na kahit doon sa panahon na yun, kitang-kita ni nanay na ang Panginoon Jesus, siya ang Jesus noon, ngayon at magpasawalang hanggan, na pwede at kaya magpagaling. Sabi nga sa Mark chapter 16, di ba? And these signs will accompany or follow those who believe. Ang huli, they will lay hands on the sick and the sick will be healed. So yun. Kahit na ganoon pa, may divine healing sa Panginoon na dadali sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Bakit merong mga gumagaling at bakit merong hindi? Naranasan nyo na ba yun? Ako, pinag-pray ko namatay. Pinag-pray ko gumaling, namatay. Si tatay din naka-experience din. Bakit may gumagaling at merong hindi? Nakikita natin may mga tao gumagaling at nangyayari yun kasi may healing environment. Nung nandun tayo sa lugar na yun, God wants to may mga pagkakataon, even worship service, may lumapit na ako minsan. Sabi ko nga kay Pastor, Pastor, the healing power of the Lord is in this place. Tapos, nagpatawag, through word of knowledge, nagpatawag ang word ng mga taong may sakit at naipag-pray sila at nakaranas sila ng magalingan. Dahil ang healing environment nandoon sa lugar kung saan tayo nag-pray. At may mga pagkakataon, when we look at a person, alam natin gusto siyang pagalingin ng Panginoon. May mga pagkakataon yun. Pero, bakit kahit ganoon, meron pa rin mga taong hindi gumagaling kahit na ipag-pray na sila? Kahit nandun yung healing environment. Bakit kaya? Ito yung sagot. Ang una, unconfessed sin.
Sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working and confessing. Meron isang babae lumapit kay Tatay Ben na may sakit. At sinabihan siya ng Lord na yung babae niya ay namumuhay sa kasalanan. Noong panahon na yon, sinabi ni Tatay Ben na, as usual, gusto kong pagalingin ng Lord, kaya lang, kailangan humingi ka ng patawad at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Tumingin yung babae kay Tatay Ben, at tumalikod yung babae at hindi na bumalik pa. Nalungkot si Tatay Ben, pero wala siyang magagawa. Kasi dapat active yung faith ng babae at involved siya para matanggap yung healing process na para sa kanya. Pero yung unconfessed sin at wala siyang kusang loob na isuko yung kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad at pagsisisi nito, ang maling na yun, para hindi siya umaling. So, yun yung isa sa mga hindrance, bakit hindi gumagaling. Ang pangalawa, ignorance. Sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Yung ignorance. Merong isang nanay na may sakit yung anak niya. Nag-pray siya, Lord, wag mo na sa anak ko ibigay yung sakit, sa akin na lang. Ang sabi ni Tatay Ben, hindi lang bibigay ng sakit ang Diyos. So, dahil doon sa sinabi ng babae, nawalan na ng sakit yung anak niya, siya ang nagkasakit. Ignorance. Ignorance na ang sakit ay hindi galing sa Diyos. Kaya gagaling ang ipag-pray kasi hindi galing sa Diyos. Tinanggap niya na hindi dapat para sa kanya. Ang una, dalawa lang naman ang hadlang para makatanggap ng kagalingan o kahit na ipag-pray na kahit na din nandun yung healing environment. Ang una, unconfessing, at pangalawa, ignorance. We need not to be ignorant. Dahil gusto ng Diyos na magpagaling at tatanggap tayo ng kagalingan kapag tayo ay pinanalangin. Ang isa pa, wrong attitudes, maling attitude. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, Acts 18, rejoice always, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa Proverbs chapter 17, verse 32, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. Yung wrong attitudes natin ang magiging dahilan para hindi natin makuha kung ano ang hinihingi natin mula sa Lord. Hindi lang naman kagalingan yan eh. Sabihin pa ang mga bagay na meron tayo. Yung wrong attitudes na meron tayo. We need to be rejoicing in the Lord. For we know that God is in control of everything. His hand is upon us. Dahil ganun niya tayo kamahal. Sa sobrang pagmamahal niya ng Diyos para sa atin, ibinigay niya ang Panginoon Jesus para sa atin. Ang ibang bagay pa kaya na makakabuti para sa atin ang hindi na maipagkaloob sa atin. So instead of worrying or being anxious, we need to rejoice in the knowledge na mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. May karamdaman man o wala, mahal ako ng Diyos. Pagkalingin man ako ng Diyos o hindi, mahal ako ng Diyos na sa lahat ng pagkakataon magpasalamat sa Panginoong Jesus dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang nanay ko, yun yung nakita ko sa kanya nung na-operahan siya. Yung nurse ang nangingilag sa kanya, pati ako nangingilag. Pagkagaling ng operating room kaliwa kasi siya. Kaliwa nga ba? O nga, kaliwa. Sabi niya doon sabi niya sa nurse, tingnan mo, tataas ko na. sabi ng nurse, wag mo na. Kakabiyak pala sa'yo. Kakabukas pala sa'yo. Hindi, magaling na ako, tataas ko na, Nagaling na ako ng Panginoon Jesus. Salamat sa Panginoon Jesus. Nung dumalaw ako yung,
Nay, huwag ka munang ikilos. Nay! Kasi, alam mo yung feeling na, ano yan, yung major surgery yan, hindi yan minor lang. Tinanggalan kasi siya ng bed rest niya eh. So, kinayot pa yun dito kasi may mga ugat na nakita. So, para sa akin, huwag ganun. Pero yung mismong pasyente, hindi ganun yung attitude niya. Ganun siya naniniwala at ganun siya nananampalataya na pinagaling na siya ng Diyos. Kaya nagpapasalamat na siya. Tinatayuan na niya yung katotohanan, magaling na ako. Wala na akong sakit. Ang sunod, wrong confession. Katulad nga nung nanay na yun doon sa kanyang anak. Na out of ignorance, mali yung kanyang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So yung lumalabas sa ating bibig ay dapat nating babantayan kung tayo ay pinagaling at magpapagaling. Mag-minister ng healing. Yung confession of our faith na matapos na naranasan yung healing, we need to confess na ang Diyos ang nagpagaling sa atin. We need to confess the good works of God. Yung wrong confession ng isang tao, kadalasang humahadlang. Isa sa dahilan kung bakit nahahadlangan makatanggap ng kagalingan. Meron akong isang narinig. Ang Diyos nagpapagaling, pero kung sakit ko ito, hindi ko papagaling. No! May exemption. Wala exemption sa pagpapagaling ng Lord. We need to confess na kung anong pinagaling ng Lord, ng mga patay na, binuhay, dying nga eh. Naka-recover pa. Kahit gaano kalaking karamdaman, kahit gaano kalalang karamdaman, kaya gusto ito pagalingin ng Panginoon. Ang last, na dahilan kung bakit hindi nakapagtanggap na kagalingan ang iba, abuse and neglect of the body. Pag-abuse at pag-neglect sa katawan. Kailangan pa ba ipaliwanag to? May mga karamdaman na dulot ng hindi nating pag-aalaga sa katawang lupang ito. This is the temple of the Holy Spirit. Guilty din ako dito. Night shift ako eh. Yung katawan natin ay nasa mundo ito at kung hindi tayo maingat, maapektuhan tayo nito. Katatandaan ko yung isang pasyente sa isang hospital. Sabi niya, naninigarilyo ka, hindi po, Dok. Na inom ka, hindi po, Dok. Bakit may ganyan kasakit? Ay, sa paligid mo ba, ay nagtatrabaho po kasi ako sa isang lugar na maraming naninigarilyo at nagiinom. At yung usok po na nalalanghat ko dun sa mga tao niya. Kaya kami nilisakit sa baga. Kasi yung sa, nasa surrounding mo. Hindi ba pwede humanap ka na lang ng ibang trabaho ko? Ayun yung mga ganun. So, abuse and neglect ng ating katawan. Hindi siya active participant dun sa vision na yun, pero naapektuhan pa siya. How much more yung nasa vision yun? Na hindi ka agad-agad, pero sisingilin ng ating katawan dun sa mga pagpapabaya na ginagawa natin sa ating mga katawan. So yun, yung 5 bagay kung bakit yung iba gumagaling at yung bakit yung iba ay hindi gumagaling. May unconfessing, may ignorance, may wrong attitude, may wrong confession, at may abuse or neglect ng katawan. Ngayon, kaya pa, sabi sa inyo mahaba eh. We need to understand na may benefit of the thinking. Bawat isa sa individually gustong gamitin ng Lord na pagdaluyan ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kapangyarihan para sa kagalingan ng iba at para ma-bless din ng iba. Pero gusto din ng Lord na magkaroon ng team o healing team kasi meron itong pakinabang o meron itong advantage. Bakit kailangan? Kasi the team increases the spiritual power of prayer. Sabi sa Matthew chapter 18 verse 19 hanggang 20, again I say to you, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Na kung halimbawa si Jean,
si Elsa at yung iba pa, magkakasama tayo, si Shep, magkakasama tayo, dumalaw sa isang lugar, pumunta sa isang lugar at merong may sakit, paggagalingin niya ng Lord, hindi dahil isa lang ang faith, kundi as a team, teamwork. Yung faith na meron yung sa bawat isa, pag pinagsama-sama, higit na kapangyarihan ng Diyos ang lumalabas upang kumilos ang kanyang kapangyarihan para magpagaling. The team increases the spiritual power of prayer. Ang pangalawa, the team prevents pride. Kung tayo ay nasa team, iiwasan o maiiwasan ang pagiging arrogant o pagiging mayabang na hindi lang yung nag-pray ang naging dahilan para tumanggap ng kagalingan ng isang tao, kundi through team effort yun. Walang magiging dahilan na isang tao ang mahahangaan o maitatanyag o magiging sigat. Kasi team yung nag-minister ng healing. Ayaw kasi ng Lord na, halimbawa ako nag-pray, tapos gumaling, na si Abby lang yung makita. Kasi kung hindi magiging maingat, yung credit o yung dapat na papuri sa harapan ng Lord, si Abby ang mapapapurihan. So, sa pamamagitan ng team, maiingatan ang pride na walang pwedeng, sino bang pwedeng magyabang. Dahil ang kagalingan ay ginusto lang ng Diyos, kaya natanggap ng may sakit. Ang isa pa, the team protects the person praying. Meron isang example na binigay si Tatay Ben, na meron isang nag-pray, team sila nag-pray. Na dahil napagaling yung tao sa sobrang tuwa, yung babae, napayakap doon sa nag-pray. Napayakap doon sa nag-pray at ahalikan nyo nag-pray. So parang, ang sabi ni Tatay Ben, parang iwasan yung mga ganong pangyayari. Kailangan team o dalawa o higit pa na para mabantayan na maiwasan yung mga untoward incident na magiging dahilan para matukso o mapahamak ang isang servant ng Lord. Ang isang example na nangyari, ito yung nangyari at totoong nangyari. Sa isang lugar na yung cell leader, very accommodating ba? Very accommodating siya na pupunta siya, yung kanyang isang cell, magaling mag-nail polish ba? Maglinis ng kuko. So, nagpa-pedicure ba? Tapos, pinag-pray niya. Dahil walang taong nandoon, ay na-chismis. Kasi walang witness Maaring simple lang yun, pero kung team kasi siya, maiingatan yung servant na yun na hindi na-chismis. Totoo man o hindi, yung mga bagay na yun, maiingatan. Sa team, when we are in a team, it will protect us, lalo na yung taong nagpe-pray. Na kung sakali mga akusahan siya, nahinipuan ako, ganito, masasabi, ay, nandun po kami, hindi po totoo yung nangyari yun. Nandun po kami, witness po kami. Maiingatan yung taong nag-pray. Ang pang-apat, the team has greater insight as everyone in the team contributes. Tatandaan ko, pumunta kami sa Talisay. Hindi inalaw ng Lord na ako lang mag-isa. O kasama ko lang sina Shakira at kalimutan pangalan ng si Stanley. Si Shakira at si Stanley kasi bumagyo. Kasi, hindi gusto ng Lord na ako lang na mag-minister. Kailangan pala kasama isang babaeng maganda na kasi hindi na siya kundi mag-minister ng inner healing So, kinakailangan team effort. At kung si Shakira, nakakarinig naman si Shakira, kaya na hindi ko siya pa-ini-involve sa mga ganung bagay. Dahil kinakailangan pa niyang lumaling sa pananampalataya. Pero yun nga, nung may kasama na ako, nakakatuwa na nakapag-flow kaming dalawa na pagkatapos ko mag-pray, ikaw naman. So nakapag-minister siya base sa kung anong sinabi ng Lord. Na each one of us, dahil kahit dalawa kami, may contribution sa kung ano yung pagpapalang ibinigay ng Lord. Sa mag-asawa na yun, na naministeran namin. So the team has greater insight as everyone in the team contributes. May contribution ang bawat isa. Hindi pwedeng ang ng sino pa nga, kaya nangyari yun kasi ako ang pray. Walang ganoon.
Kasi hindi kayabangan yun at hindi yung katanggap-tanggap sa harapan ng Lord. Ang contribution ng bawat isa, ikaw man nag-pray o hindi, mahalagang bahagi kung ano yung ginagawa nung katim mo o kasama mo dun sa pamilya mo. Sa natatandaan ko dun sa ibang topic na ito. Pero pwede yung nagpe-pray, yung mga taong kasama, pinagpe-pray yung nagpe-pray para maging sensitive sa kung ano yung gusto ng Lord na i-release through prayer. So, the team has greater insight as everyone in the team contributes. Ang huli, the team makes the patient dependent on God rather than the person praying. Yun. Ito yung magiging dahilan para yung pinagpe-pray o yung may sakit, sa Diyos tumingin at sa Diyos umasa. Hindi dun sa taong na nananalangin. Kasi ang team, maiingatan tayo. Alam naman natin, we cannot trust the enemy. Alam natin may mga pakanasya na kung hindi tayo magiging maingat, salit na ang glory ay sa Lord, salit na sa Diyos umasa ang tao. Kada may sakit, ikaw ang papatawag. Kada may pangangailangan, ikaw ang hinahanap. No. We need to instruct the people, maging pinag-pray natin, na sa Diyos tumingin, sa Diyos umasa, ang Diyos ang hangaan. Dahil ang Diyos lamang ang pwede magpagaling sa kanila. Na tayo ay daluyan lamang ng kung ano yung gusto mo na iparanas sa kanila. At magiging posible ito kung nasa tingin tayo. Maiingatan tayo mula sa lahat ito. So, kalooban ba ng Diyos na magpagaling sa panahon ito? Bakit? Kasi pinadala niya ang Panginoong Jesus para ang pagalingan ay maranasan, para mawasak ang gawa ng diablo, para maipakita na si Jesus na nagpagaling noon, hanggang ngayon pwede pa rin siya magpagaling. Ano daw yung included sa divine healing? Spirit of man. Healing from past hurts. Ano ba? Ano nga daw yun? Spirit of man, healing of the demonized, healing of past hurts, healing of dying and the dead, and healing of the body. So, ipapadala ko ito kasama nung test or questionnaires para ma-review nyo. Pero kasama dito ay yung personal internalization. Bagitin ko yung mga test questions ha. Is it God's will to heal today? Support your answer. Pangalawa, what are included in divine healing? Ano-ano yung mga kasama sa pagpapagaling ng Diyos? Pangatlo, after the patient is healed, what must he do to keep his healing? Pagkatapos niyang gumaling, ano yung mga dapat yung ginagawa para mapanatili yung kagaling ng kanyang natanggap mula sa Diyos? Pang-apat, why is it that some are not healed? Bakit nga ba yung iba hindi gumagaling? Dami na nag-pray sa kanya, pero hindi pa rin sila gumagaling. At pang-lima, what are the healing team's beneficial? Ano yung benefit or advantage ng team, ng healing team? So yun po ang ating lesson for today. Kita-kita po tayo sa mga susunod na linggo. Ay, next week is November 1. Wala tayong lesson na November 1. Para mapagpahinga yun ba. So, magkita po tayo sa November 8. Okay lang po ba yun sa inyo? Sige, pray po kayo. Katulad po ng ating pinag-aralan yung divine healing, nag-activate po tayo ha. Kung ikaw ay may kasama ngayon na nanonood online at nakapakinig ng lesson 8, kayong dalawa ang magtanungan, ano yung gusto mong pagalingin sa inyong Lord? At ipatong yung kamay doon sa bahagi ng kung saan siya may karamdaman. O kaya naman kung wala kang kasama, ikaw mismo ang nakakaramdam ng hindi okay sa physical mong katawan, ipatong yung kamay
sa bahagi na iyon ng iyong katawan na nangangailangan ng kagalingan at magpe-pray tayo. Okay po ba yun? Sagot naman kayo dyan. Sige, pray tayo. If you have any part of your body that desires healing or need to be healed, pag-pray natin. Ako yung mata ko. Sabi ng doktor dahil sa edad, pero Lord, pwede naman. Pray po tayo. Father, we come before your presence, Lord. At nagpapasalamat po kami sa truth na ito na itinahayag mo sa amin. Alam po namin na hindi hadlang ang layo, hindi hadlang ang distansya para iparanas ang iyong presensya. Kaya naman sa oras na ito, patuloy ka namin pinapasalamatan, patuloy namin tinataas ang iyong banal na pangalan, Panginoon Yesus. Patuloy namin sinasabi, ikaw ang aming dakilang manggagamot, ikaw ang source ng aming kagalingan. Dahil sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami iyon ang pinagaling. Pinangahawakan po namin ang katotohanan na kami minamahal mo at dahil sa pagmamahal mo ito, you have taken away from us, Lord, through the cross of Calvary, yung sin namin at ang lahat ng uri ng aming karamdaman. Kaya naman lumalapit kami na may katapangan, lakas ng loob sa iyong harapan at inaangkin ang kagalingan sa bahagi ng aming katawan na nangangailangan ng kagalingan. Lord, nakikita mo ang iyong mga anak ngayon na nakapatong ang kanilang kamay sa bahagi ng kanilang katawan. Lord, sinasaway po namin, we bind and we rebuke the spirit of infirmity right now in the name of Jesus. We say no sa anumang uri ng karamdaman at hinihingi po namin na dumaloy ang biyaya ng iyong kagalingan sa bawat isa nito, Lord. Lord, yung pinapakita mo sa akin na may karamdaman sa abdomen, even doon, Lord, sa bahagi sa reproductive area ng babae, Panginoon, we pray right now, Lord God, that you melt everything, Lord God, na hindi galing sa iyo. I-flush off ito ngayon sa pangalan ni Jesus, O God, dumaloy ang kagalingan mo. Lord, itong word na myoma, Lord, we bind and we rebuke it, O God, we command it to be removed, matunaw ito ngayon sa pangalan ni Jesus, O God, dumaloy ang kagalingan, ikaw lamang ang pwedeng magpagaling. Nang sa muling pagpunta sa doktor, masasabi ng doktor na wala na yung myoma na iyon, Panginoon. Hinihingi ko po, Ama, na maging yung sa bahagi ito sa may heart, O Lord God, sa may chest, yung pinapakita mo yung larawan ng heart, O Lord God. Father, I pray right now for your healing, Lord God, upon that heart, Lord God. Lord, kung may mga bara sa mga ugat na ito, O Lord God, matanggal ang mga barang ito, matunaw ang mga barang ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Dumaloy, O Lord God, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, aking Ama, sa pangalan ni Jesus. O God, I ask for a healthy heart, O God. Replace that heart with a healthy heart right now, Lord, in the name of Jesus, O God. Lord, even doon sa pinapakita mo yung sa likod yung sa may lung area, O God. Father, anumang problema sa lungs right now, Lord God, I ask for your healing power to flow. I ask for the blood of Jesus to wash away, O God, ang anumang uri ng karamdaman sa baga right now, Lord, in the name of Jesus. Let your healing power touch that part of the body, oh God. And Lord, maraming salamat. Lord, yung may mga lagnat, yung may mga sipon, yung mga influenza sa oras na ito, anumang uri ng karamdaman, gaano man ito kalala o gaano man ito kaliit, Panginoon, walang maliit, walang malakot sa iyo. Ikaw ang aming dakilang magagamot. At kinukuha po namin ang kagalingan na para sa amin ngayon sa pangalan ni Jesus. Iunat mo ang iyong kamay at hipuin ang mga bahagi ito na pinapatungan ng kanilang mga kamay as they lay their hands on themselves, O God. Lay your hand, Lord, upon their hands, O God, and let your healing power flow to them right now, Lord, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Maraming salamat dahil ang kagalingan ay available para sa amin kahit sa panahon na ito. Maraming salamat dahil even to sa recovery na surgery, recovery o Lord ng mga dating karamdaman, kaya mo itong pagalingin na wala nang babalik pa at salamat po, Panginoon. Kinikilala po namin, walang mahirap sa iyo.
Kinikilala po namin, ikaw ang Jesus noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Ikaw ang Jesus na nagpagaling noon. Ikaw ang Jesus na magpapagaling ngayon. At ikaw pa rin ang Jesus na magpapagaling sa araw ng aming bukas at pinapasalamatan ka namin. Lord, we glorify your holy name. We adore you, O Lord Jesus. You are worthy of all praises, honor, and glory. At maraming pong salamat. Sa araw na ito, patuloy na matanyag ang iyong pangalan. Sa araw na ito, patuloy kang mapapurihan. Sa araw na ito, lahat po ng aming narinig, maitanim ito sa aming pusong laman na tutubo ito, Lord, at ang binhi ng pananampalataya ng iyong salita ay tutubo at mamumunga. Maranasan po namin na kahit kami, maranasin namin yung anointing to heal, tumalis sa amin dahil sa pagmamahal namin at pananampalataya namin sa iyo. Pagmamahal namin sa iyo at pananampalataya namin na pagpapagaling ka maging sa panahon na ito. We just thank you, Lord. We just honor you, O God. Open door of opportunity for us to minister healing to those who are in sickness, O God. Open door of opportunity, O God, na makita namin na gusto mo magpagaling at maging willing at available kami maging daluyan ng kagalingan mo. We just thank you, we just glorify you, for you are worthy, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.